Alam niyo po ba ang Panginoon, meron din siyang favorite eh. Although mahal na mahal po niya ang kanyang lahat. Mula po kay Moses, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, at kay David. King David at King Solomon. Pero ang pinakamahal na mahal niya at nangako siya na hindi mawawala sa takbo ng pagiging hari ng kanilang bansa ang kanyang mga anak kay David. Pinangako po niya yan. Alam niyo po ba ang pinakakasalanan lang ni David sa Panginoon natin? Ay nung nagkagusto po siya sa isang babae na nakita niya, natanawan lang niya na naliligo at talaga pong napakaganda. Siya po ay si Bathsheba, yun po. At pinadala niya yun sa kanyang mga sundalo na dalhin sa kanyang kaharian at nagustuhan po niya at naging asawa po niya. Pero si Bathsheba po ay mayroong asawa, si Uriah. Si Uriah po ay sundalo ni King David. Si Uriah po ay ginawang frontliner. Binigyan ng instruction ni King David ang kanyang mga leaders na ilagay si Uriah sa harapan. Frontliner po para kung sa ganun, pag nagkaroon ng gera, labanan, mawala po si Uriah. So, sa pamamagitan po niya ay talagang nagalit sa kanya ang Panginoon. Yun po ang kaisa-isang kasalanan niya na naggalit po talaga sa kanyang Panginoon kasi po, kinuha po niya yung asawa ng may asawa. Then, doon po talaga nagsisi si King David, talaga pinagsisihan niya. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ang unang magiging anak ninyo ay mamamatay. So, nangyari po yun. Namatay po ang unang anak nila ng babae ni Bathsheba. Kaya talagang nalungkot si David, talagang nagsisi siya, talagang nagdalamhati siya. Talagang pinagsisihan po niya, nagawa niya. At pagkatapos po noon ay tumayo siya uli at humingi ng tawad sa Panginoon at nangako sa kanyang Panginoon na hindi na siya gagawa ng ganoong kasamaan o kamalian sa buhay. Pinangako ng Panginoon sa kanya na sa lahi mo magmumula ang mga hari. Meaning to say, kapag tapos na siya na maging hari, yung anak na susunod, yung gagawin niyang isa sa mga anak niya ang magiging hari. So doon po, gaya ng pangako ni King David kay Bathsheba, sabi niya na ang anak mo, ang unang anak natin ang magiging kasunod ng aking kaharian. Pero may anak po si King David na iba. Nakalimutan ko yung pangalan nagpretend na nga po yung anak niya na isa na siya, sa katandaan po kasi ni King David, matanda na po siya, napakatagal po na panahon na siya ay naging hari ng kanilang bansa. At may isang anak siya na nag-interest na gusto maging hari at pinagsigawan po sa lahat na talaga na siya ni hari. Kaya lang, si King Solomon po ang napili niya upang sumunod na hari sa kanya. Kaya nilagyan niya ito, binuhusan niya ng langis sa ulo at talagang dineclare, pinaupo niya sa kanyang upuan bilang hari at pinagamit niya ang kanyang kabayo or donkey upang umikot sa lugar nila at ipamalita na siya ang susunod na hari. Si King Solomon. Yan. Si King Solomon naman po, kukwento ko rin po sa inyo yung istorya na. So, alam niyo na po ang istorya niya. Little by little, mag-share po ako sa inyo ng kwento. Thank you.